Sa wakas, makakapagpahinga na rin sa wakas. Ay, naku. Ano ba naman to? Patulog pa lang ako. Sandali lang mo. Duna! Ano pong kailangan nyo? Duna! Duna, nandyan ka ba? Duna! Ano ba yun? Duna! Ano po yun? Duna, nandyan ka ba? Ano po yun? Magpapalabaro si Manang Celine. Pinapunta ko ng matandang yun dito. Palibhasa na nanakit na yung likod kakamadyo. Sabihin ko na ha. Celine! Celine! Umalag na si Luna! Kasi nga ba ang badya at palo-palo? Basta ikikot siya. Okay, pumasok ko hindi. Aling tere, Ayan na. Ba yan? Umaga-umaga? pautang naman ng isang kape at isang dilata. Aba, baka hindi mo alam ha. Masyado ka pa, senyorita. Ang haba-haba na ng utang ninyo sa akin. Ito naman, ang aga-aga, ang init-init ng ulo, kaya ka tumatandang dalaga eh. Hayaan mo, sa katapusan, babayaran na kita, magpapadala yung kita ko galing sa akin. Dalagdagan ko ng lotion para parehas na tayo pretty. Aba, baka di mo nakikita ang haba-haba ng listahan ninyo. Pero, sige. Oh, Ibigay ayan. din pala. Kailangan ka pa. Thank you, Beyonce. Good evening, class. I will be your professor in this course, Introduction to Psychology. Tama na tayo sa typical na tanungan, maglabas ng isang maliit na papel at isulat kung bakit kayo nag-psychology. Go!
Nag-psychology ako to break the stigma wherein they think we can read minds. Oh, may ganun pala. Read minds. Okay. Second, I choose psychology dahil ito ang gusto ni Mama. Baka Mama naman pala ang estudyante na to. Next. Pinili ko ang kursong ito para bigyan ng highlight ang mga tao na binabaliwala ang mental health ng iba. Hindi lamang dapat ang pisikal at emosyonal nating aspeto ang binibigyang place dahil ito ay sumasalamin din sa kung paano tayo makitungo at mag-perceive ng ibang tao. Oh, I like your point. Another one. I want to understand other people. Naniniwala akong hindi lang dahil sa basta ang inaakto ng iba at may mas malalim pang paliwanag mo. Okay? Oh, this is heartbreaking. Nag-psychology ako upang maging instrumento sa mga taong nahihirapan sa usapang mental. Dati rin akong nawalan sa buhay dahil doon. At sa kawalan na iyon, nais kong magsalba ng marami pang iba. Ayaw kong may mga tao pang makararanas ng pait at hinagtis na aking sinapit. Wow, talagang pumasok ka pa. Lagi na lang kasi sinasunod dyan kay boss ha. Pasensya ka na ha. 6 kasi ang dismissal namin. Parehas ng shift ko rito. Hayaan mo. Kapag malapit na ang bakasyon, uuwi na lang muna ako sa amin bago matapos yung schedule. Naku naman, nagdrama ka pa. Hayaan mo na yun. Sakto nga lang pagdating mo, makakahabol pa ako sa racket ko. Ikaw manigarin dito, lumabas ka nga! Sabi ko naman sa'yo, sumama ka na lang sana sa trabaho ko. Alam mo naman na ayaw ko gumawa ng ganyan. Kahit pa sabihin mo wala na ang mga magulang ko para gabayan ako, may dignidad pa rin ako. Ayaw kong yurakan yan. At kung talaga kumikita ka, bakit ka pa nandito? Nagtitiis ka sa 200 pesos kada 10 oras. Alam mo, ang tawag dito, pang front ko lang. Tsaka ang dami mong dada. Di ka naman re-rewardan ng Diyos at sinasabi mong dangal na yan. Tsaka mas gugustuhin ko pang may makain kaysa mamatay sa gutom na ang meron lang and dangal na yan. Kahit pa, naririnig ka niya. Di pa naman huli para magbago. Nako, di pantay-pantay ang pagkakagawa sa mga tao. Alam mo, sa trabaho ko, magpapaganda ka lang, bubuka ka, mag-aantay ng parokyano. Tapos na, may malaki ka ng pera. Sabihan mo na lang ako pag gusto mo na. Sakto yan, fresh na fresh ka pa. Tsaka malaki bayad sa ganyan. Masasarapan ka pa. Sige na, alis na ako ang OA mo. Wala po ba si Mom? Ay, nakauwi po siya ako. Ikaw naman, parang di ka sanay sa kanya. Yung mga biglang agenda lang siya. Alam mo na, busy kami providing for your future. Intindihin mo na lang muna, sweetie, okay? Okay, Dad. Yaya, just pa nga. Anyway, how's your school? I hope you're staying out of trouble. Maging friendly ka lang. Kung ipapatawag man ako sa school mo, I would appreciate it para sabitan ka ng medal or good reason. Don't fail me, sir. Hindi ako pinanganak para mag-isang bansa. I am an professor. Alam mo, Dad, magandang school ko ngayon. Ibang-ibang teaching ng international school at private school kung saan ako galing. Meron niyang isang subject na tumatak sa isip ko eh. About voting wisely. Oh, really? What about it? Baka may tips lang mapapayo sa akin. After all, kailangan mong magpa-impress sa mga kaklase mo. Dad, moral pag-gali at pakikitungan, politiko lang yun. Pero, dapat naging matalino ang mga tao sa pagboto. Dahil alam naman natin na hindi mayabang ang Pilipinas. I hope makakita sila ng leader na genuine at totoong intention. Hindi
I have to take this call. Monsanto! Ano, handa na ba ang mga bundles? Withdrawin mo na lahat ha. Siguraduhin mong mabibigyan lahat ng barangay. Gandaan niyo yung jingle ng caravan ko. Yan ba talaga gusto mo? Sigurado ka susundan mo yung yapak ko? Baka kaya mo lang gusto yan kasi nakikita mo ko. Delikado yan. Ate naman, malaki na ako. Hindi na ako napagnapaso ay luluwa pa. I am well aware of what I'm doing. Hindi na ako bata. As gugustuhin kong wag mo kong gayahin. Malay ko bang mamasamain nilang pagiging boses ko sa mga katulad naming journalist. Kaya nga, kaya matapang rin ako. Mas gugustuhin kong mamatay ng bayani kaysa makita ang mamamayan mas lalong lumulubog sa putik. Ayoko rin masayang ang sumulan ng mga martir. Sige na ate, matulog na tayo. May meeting de avance pa kami ni Miss Guerrero na bukas. Kailangan ako rin. Hoy, ano ba? Bilisan niyo magsuya na kayo! Maghihintay na mamaya, alis na to! Thank you, boss! May pangkain na kami! Luna, Father, lumalaki ka na. If I can remember correctly, isang taon na mula nung lisanin tayo na Esther. oo nga po eh. Ganun po talaga yung buhay. Iba ano ang iyong pananampalataya. Melanie, isang pamilyar ng mukha, manista ka na. Okay naman po, Father. Sige po, mauna na po ako. May bibiling pa ako. Uy, mga Oropesa! Sir Oropesa, kamusta na kayo? Wala yata special ang lingkod na ito. Mga pamilyar ng mukha ay nakikita ko muli. Opo, Padre. Pasensya na, di na ako nakakapagsimba sa inyo. Yung camping ko, yung pamilya ko, yung trabaho ko pa. It's wearing me out. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan magdasal bago matulog. Actually, nilaan ko talaga itong araw na to para magsimba. Kasi malapit na yung camping. Walang yuda, ikaw ang mananalo. May lalaban pa ba sa isang Oropesa? Tatlong henerasyon ang umawak sa bayan ng Toledo. Padre, walang duda. Is the best choice. Wala nang makakapantay o makakahilig sa asawa ko. Anyway, baka kung di kami sa misa. Anak, bigay mo yung gift natin kay Father. Father, here's a little gift from our family. Please include us in your prayers. Maraming salamat. May kasabay na ba pauwi? Wala eh. Tayo na lang siguro. O siya, may tanong pala ako sa'yo. Narinig ko kasi ang usapan niyo ni Father. Ikaw ba yung estudyanteng nagsulat na kung bakit nag-psychology ay namatayan? Chismosa ka ah. Pero alam mo, tama ka. Kinikimkim ko pa rin to hanggang ngayon. Biglaan kasi. Wala na yung nanay ko. Ni last words, wala yun. Pagka uwi ko, wala. Patay na siya. Condolence ha. Pero, kumisido ka bang nagpakamatay talaga ang nanay mo? Kasi minsan, scapegoat lang yun ng mga tao para, alam mo yun, case close agad. Feeling ko. Pero huli na, parang hukayin at suriin pa yung bangkay ng nanay ko. Pero sa tingin mo talaga, may possibility. Hindi naman masama mag-assume. Malapit sa'yo yung tao. Kung akong nasa posisyon mo, ay titignan ko lahat ng angulo. Hindi ko gusto ganung closure. May mga signs ka bang nakita bago nagpatiwakal yung nanay mo? Wala. Pero alam mo, tama ka. Yung nanay ko nga eh, nakaligtas sa massacre dati. Wala namang survivor's guilt. Baka kasi ang may kagagawanan ay nasa itaas. Naghuhugas kamay. Alam mo, pwede kitang tulungan. Ano naman may tutulong mo sa akin? Parehas tayong estudyante. Huwag ka. Maraming kayang gawin ng isang aktivista. Kaya kong gawin lahat to learn the truth. Sabihan mo ko kung anong pwede ko matulong ha. Deal? Deal.
mamaya na pala yung susunod na misa. Ano? Baka mas gusto mong lagyan natin ng mas malaking rebulto ni Jesus dito. Para naman maganda kapag nag-aircon ka. Naku Father, lahat bukal sa akin. Gusto mo ng aircon? Lahat ng sulok lalagyan natin. Gusto mo ng malaking grand piano sa gitna? Ako bahalang sasagot. Meron lang ang mga kong maliit na pakiusap. Ano naman yun? Kung kaya ka naman, bakit hindi? Baka naman, sa dulo ng bawat sermon mo, banggitin mo yung pangalan ko. Number 21 sa balota. Maliit lang naman yun, di ba? Alam mo namang hindi ko pwede gamitin ng simbahan sa ganyang agenda. Yes, Dad. Kaya nga po may separation ang state and religion. Masyado kong maalam, anak. Hiyan mo na nga ako sa loob. Padre, kilala mo naman ako. Natulungan ka namin yung panahon ng unos. Wala namang sigurong mahirap nun, di ba? Uy, Melanie. Ano bang ginagawa natin dito? Pag nasa liblib pa tayo, ano bang pag-uusapan natin? Para saan yan? May samahan kami kung saan suportado namin si Leonora Gerona. Siya ang katapat ni Nathaniel Oropesa sa eleksyon. May tinatago talagang diablo sa likod ng malaanghel na pangalan. Niya ang hayop na yun. Ano ibig mong sabihin? Akala ko ay mababaw lang mga kahayupan ng taong yun. Maliban sa pangurakot, power tripping, at mga illegal niyang paraan para masecure ang panalo niya. Hindi rin siya takot gumamit ng dahas. Wala siyang awa, kahit tignan niya pa ang larawan na to. Sinasabi mo ba na Oo, marami akong pruweba na may mga ginagawa yang hindi na sa publiko. Maliban sa massacre, na minsan nadawit ang pangalan niya. Sandali, hindi ako makasunod. Sigurado ka? Kung talagang dawit siya sa massacre, baka naging saksi ang nanay ko at kaya gusto niyang patahimikin. Ikwento mo muna kung ano ang naalala mo noong araw na namatay siya. At sasabihin ko sa iyo lahat ng suspetsa at pwede ko pang idawit dito. Noong araw na yun kasi, inutusan ako ni Nanay Elsa na mamalengke at siya naman ang naiwan para sa mga labada. Pagdating ko, walang sumasagot sa pinto. Pagpasok ko, nakasabit na siya sa dingding namin. Hindi na ako nakapag-isip na maayos, pinakuha ko na lang yung labi niya. Ang makokonekta lang natin sa kanya ay dalawang tao. Ito ay si Nathaniel Oropesa. Naklear ang pangalan niya dahil siya ang sinasabi nilang humarap sa mga gunmen noong massacre na iyon. Bakit nga niya ba i-release ang kanyang sarili kung peke iyon? Siguro nag-play safe lang siya. Ang nanay mo ay isa sa mga nakaligtas. Baka gusto niyang malinis na nalilinis ang pagkakagawa niya. Isa pa. Si Father to, di ba? Parang walang connection yung mga pinagsususpetsahan mo. Pero hindi ibig sabihin noon ay walang maliit na porsyento magagawa niya yun. Para siyang asong bahag ang buntot dyan kay Nathaniel Oropesa. At alam mo, may ginawa rin niya sa ate ko. Sa ate mo naman siya may ginawa. Hindi mo pwede pagbintangan si Father. Pari yan. Gusto mo ba talagang tulungan kita? Makinig ka na lang sa akin. Noong may massacre ay isang ate ko sa may matapang at humarap sa kanila at tumulong sa witness. May isa siyang nakuha ang loob na tumistigo pero umatras bigla. At nang mag-confess siya sa simbahan na kanyang disappointment, ay siya pa ang sinisi at pinagalitan ng pari na yan. Hindi na ako magugulat kung alas din yan. Yan Nathaniel Oropesa. May sense lahat ng sinabi mo. Pwede kang hindi nagpakamatay ang nanay ko. Gusto ko na rin malaman yung totoo. At nandito ako para tulungan ka. Gusto ko lang na kumampi ka sa akin. Matutulungan kita. At alam kong magagawa mo rin yun pabalik. Kailangan mo makahanap ng paraan para maging malapit sa mga Oropesa. May isa kang paraan. Si Yvette? Hindi naman kami nagpapansinan nun. Oo nga. Kaya gagawa ka ng paraan. Ang paglapit mo sa kanya ay unti-unti mo rin pagkamit sa hustisya. Siya ang susi mo para malaman ng totoo. Luna? Luna? Andiyan ka pala. Pupuntahan pa lang sana kita sa inyo eh. Papakover ko sana yung shift ko mamaya. May malaki kasi akong racket eh. Kilala mo pala siya? Kilala mo ko? Oo naman no. Kapatid ka ni Vivian. Di ba ate mo yun? Ang laki mo na rin pala. Ano palang ginagawa niyo rito? Ay, may group study lang kami. Naghihintay lang kami ng mga kaklase. Sige na, ako na bahala mamaya sa trabaho mo.
Sabi nung maaasahan talaga kita eh. Sige, una na ako. Ingat kayo dyan ha. Kahit isemento mo pa yung sarili mo dyan, makikilala pa rin kita. Tanda-tanda na ng kapatid mo, pinabantayan mo pa rin. Hindi naman ako nagtatago sa'yo. Naantay nga rin kita eh. Alam ko namang natutuwa si Melanie sa ginagawa niya, pero hindi yan tatagal dyan. Eh kung magtagal, huwag mo hayaang naglalaro ng apoy ang kapatid mo. Nakita ko yung ginagawa nila doon. Kilala ko kung sino binabangga niya. Hindi nalalalim pa yung ginagawa ni Melanie. Gagawan ko ng paraan para hindi na mangyari yon. Nagawa akong makalusot sa kanila dati. Hindi ko alam kung kaya ni Melanie ngayon. Oh, wala. Kailangan ka sa akin. Wala. Wala naman. Gusto lang kita makilala kasi magkaklase tayo. It's mo naman, di ba? Oh, yeah. Akala ko wala naman mamamansin sa akin na magbakasyon. Come on, I'm just joking. Anyways, I saw you last time. With Melanie. Buti naging close kayo. Hindi sa nangingialam ako ha. Pero last time narinig ko kayo. Pinag-uusap ko niyo yung mama mo. Ah, oo nga. Ano ba narinig mo? Na, di ako masyadong nakinig. Pero alam mo, kung ako nasa sitwasyon mo, masakit yun. Sorry I can't give too much sympathy. Buhay pa kasi parehong parents ko eh. Maswerte ka nga eh. Anyway, total, nabanggit mo naman. Gusto mo makapag-ibigan? Tinatanong pa ba yan? Of course! It's an honor to be your friend. Hanga ako sa tapang mo eh. Okay, good afternoon class. Wala tayong pasok ngayon because of jeepney strike. So, pwede na kayo umuwi para may masakyan lang kayo. Mag-iingat na lahat, okay? Umuwi na. Pumasok-pasok pa ako. Kararating mo lang pala. Tara, sabay tayo mo eh. What? Sumabay ka lang kayo sa akin. Susunduin naman ako pa ni Mom eh. Para di na kayo mahirapan maglakad sa initan. No, Fates, hindi na. Mas gugustuhin ko pang lumakad ka sa makaramdam ng comfort na alam ko may iba akong tinatapakang tao. Excuse me, are you like something? Kaysa naman, iba lang yung mga bagay na meron ako. Na aware naman ako hindi galing sa totoong pagtsatsaga. Pasensya ka na. Wala ka nang meron ako. Mauna na ako ha. Ano yun? Akala ba kakabiganin natin siya? Ikaw lang sinabihan kong kaibiganin siya. Hindi ko nga gusto yung tao yun. Isa pa, oo, wala ko ng mga bagay na meron siya. Pero hindi ako pumapanig sa mali. Alam ko tama ako. Alam ko naman yun. Pero ikaw ang nagplano. Huwag mo nasa ko tayo. Magpahinga na lang tayo dito bago lumabas. Baka mainit lang yung ulo mo. Where's our car? Honey, did you strike, okay? Tsaka, ang pangit naman kung dadaan tayo sa mga nagraling while riding our car. Tsaka para rin to sa tatay mo. Para magka-appeal sa mga tao. Tsaka, ilang minutong lakaran lang naman, hirap ba sa'yo yun? No, ma'am. Halika na po. Strategy din siguro to. To show people like, we can live like a normal people. Hindi yung maka-encounter ulit ako tulad ng mga kaklase ko. Wait, what? Anong ginawa nila sa'yo? May isa lang ang kaklase na nagalit nung inaya ko pa uwi. Akala ko kasi, dala mo yung auto mo. Tapos, parang sinasabi niyang may ginawang mali si dad at hindi ko daw deserve kung ano meron ako. Anak naman, sana di mo na pinatulan. Binatungan mo pa ata eh. Makipagkaibigan ka lang. Pero don't be too kind, okay? Hayaan mo sila sa mga desisyon nila sa buhay. Yung mga tao na yan, tinulungan mo na lahat-lahat. Mga walang utang na loob. Ma'am,
Hindi ko naman ginagatungan. Makinig ka sa akin. Wala ka na dapat ipaliwanag. Umuwi na tayo at sa bahay mag-usap. May makarinig pa sa atin dito. At baka madawit na naman yung pangalan ng tatay niya. You know, sobrang hirap na natin kanina. Did you get it ba? Luna. Okay. Luna. Ha? Nakikinig ka ba? Parang kanina ka patahimik. You know, you can tell me if may dinadamdam ka. Para sa pagiging psychology major natin, di ba? Wala din naman kasi akong gusto sabihin. Nga pala, pagpasensya mo na si Melanie yung nangyari last time, na-tsempohan lang talaga natin na mainit ang ulo. Well, okay lang sa akin. Maliit na bagay. Anyways, pick up tomorrow. Political demonstration kasi ni Dad. I'd appreciate it kung pupunta ka. Pwede naman. Sige, pupunta ako. Great! Wear red, ha? Yung kasi trademark ng daddy ko eh. Or green. But sa vice mayor niya yun eh. See you there? Alam mo, si Melanie kasi masyadong mainit kasi yung ganyan yung Masanto, handa na ba ang lahat? Siguraduhin mong pupunta yung mga tao na yan. Hindi biro ang nilabas na pera ko dyan. Tsaka magpagawa ka ng speech nila. Gusto ko ng papuri. So that's it. Napakita ko na sa'yo ang court, ang pool, ang maid's area, and ang shed. Anyway, that's my dad. Dad, she's my friend. And she's here to support you. And her name is Luna. Luna Carillo. Carillo? Matagal ko nang hindi naririnig yung apelyido na yan Welcome sa aming bahay, Iha. Teka, may kamukha ka. Kumain ka na ba? Tara, kain muna tayo sa bahay. Hindi po, okay na po, wag na po. Mga oropesa, salot, mga ganit. Mga oropesa, mga salot, dapat sa inyo'y binibiting patiwarik doon sa luneta. Mga ganit, mga kriminal. Salot! Salot! Mga elitista nanguhuling bat sa kaban ng bayan. Lalo nyo lang pinahihirapan ang mga mamamayan. Ganit! 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 Wag, kasamahan ko yan. Bakit ka nandito? Ikaw ang bakit nandito? Akala ko ba maayos ng usapan natin? Hindi pa dapat ginagawa to. Para ka sumugod sa giyera na kutsilyo lang ang dala. Maliit man ang tingin nila sa akin, marami akong kayang gawin. Hindi nila ako kaya ipapatay. Hindi ko rin alam bakit nandito ka. Nagpunta ka pa talaga sa bahay namin? Anong ginagawa mo dito? Guards! Hindi ako natatakot kahit sino pa ipatawag mo. Mga duwag kayo. Luna, alam mo ba to? Akala ko ba nagkakamabutihan na tayo? Hindi. Wala akong alam. Alam nyo, wala akong maintindihan sa nangyayari. Alam nyo, bahala na ka sa buhay nyo. Huh? Wala si Luna? 1 whole week na siyang absent Baka ibang siya. Hey, alam mo ba kung saan nakatira si Luna? Excuse me, dito. Address ni Luna. Hinihingi mo, di ba? Pupuntahan sana namin kasi hindi daw business. I see. Thank you. Dadaanan ko na lang mamaya. Okay. Oh. Ano ba tong pinto na to? Ang dumi-dumi. Ang daming kalawang. Baka masira yung manicure ko. Oh, Beth! Andito ka pala. Bakit ka nandito? Pasok ka. Of course. Bibisita ako.
Halika, pasok ka muna. Umupo ka muna rito. Your house looks, good. Tapos, wala ako tubig. Upo ka muna dyan sa gitna. Ito, tubig. Inom ka muna. Mukhang malayo yung nilakad mo. Bakit ka nga pala nandito? Pasensya ka na pala sa nangyari last time, ha? No, don't worry about it. Actually, nag-aalala ako sa grades mo. Kasi baka ibagsak ka na. Mukhang mag-isa ka lang nakatira dito, ha? Anyways, here's my notes. Aralin mo, ha? May quiz tayo next week. Hindi ko sigurado kung gusto ko pa mag-aral, eh. Nahihirapan na kasi ako sa trabaho. Kaya ko naman siya i-balance, eh. Pero dahil sa mga nangyari last time, naapektuhan yung mental health ko. Ang bilis ko mapagod lagi. Naiintindihan ko naman yung pakiramdam mo. Trust me, I've been there. But kaya kita tulungan. Ano bang pwede? I can do your assignments. Or, I have money here. Hindi. Hindi naman yun yung kailangan ko, eh. Sadyang, yung nanay ko lang talaga. So this is about my father again. Alam mo, Luna, pwede ka naman magsabi sa akin eh. May sarili naman ng desisyon. At aware din ako na may ginagawang magulang ko na hindi maganda. Hindi mo dapat sabihin yan sa akin. Pamilya mo pa rin sila. Baka mawala sila sa'yo. Actually, hindi lang kadugo natin ang pwede natin maging pamilya. Pwede rin sa kapaligiran natin. Ikaw, pwede kitang maging matalik na kaibigan at kapatid. Kapatid, matagal na akong walang kamag-anak. Wala nag-aalaga sa akin pag may sakit ako. Wala nag-aasikaso ng mga pangangailangan ko. Kaya nga ako nandito eh. Para tulungan ka. One call away lang ako sa'yo. Trust me, iba ako sa pamilya ko. Mahal kita, Luna. Talaga? Salamat, ha. Masaya yung puso ko. Kaya nga, pumasok ka na. Para makasama mo ako. May mga walang hiyang aktivista na naman ngayong eleksyon. Sinisira nila ang campaign ng bawat kandidato. Hayaan mo na. May mga karapatan din naman sila sa kanilang opinion. Mabuting at alam nila yung pinaglalaban nila. Alam nila yung tama at mali. At may paninindigan sila sa kung ano ang alam nilang tama. Pero padre, hindi naman tama yung pinaglalaban nila. Fulfillment sa kanila pag nakakasira ng tao. Ano ba talaga ang ipinunta mo rito? Binabalak kong umalis sa pagkatapos nitong eleksyon. Oo, tama ang narinig mo. Minsan hindi ko na kinakaya mga nakikita ko. Immune na ako makakita ng kasamaan pero yung patayan, bumabalik lahat ng sakit. Kaya tayo nawawala ng mahal sa buhay dahil pinapatatag ng Diyos ang mga kalooban natin. Binibigay niya sa atin yan upang tumibay ang pananampalataya natin at ang ating kalooban. Magaling sa'yo magsalita. Hindi ikaw ang nawalan ng anak. Pero hindi naman ako ang kaaway mo rito. Pero tama ka eh. Salamat sa mga tulong mo sa akin at sa pamilya ko. Pero parang kahapon lang eh. Kahapon na yung mga sakit na nadarama ko. Hindi naman siguro plano ng Diyos na ilagay sa masakre si Barbie. Tao ang may gawa nun. Isang demonyo. Sana si Esther na lang yung namatay eh. Patay na si Esther. Huwag mo siyang babanggitin pa rito ulit. Patay na nga. Pero hindi sapat ang paghihirap niya. Natakasan niya lahat ng dapat niyang panagutan dito sa mundo. Pero padre, salamat pa rin. Kahit na maghukay at magtago ng bangkay para sa akin, mukhang kaya mong gawin. Baka may nakalimutan pa tayo. Siguraduhin niyo tama lahat ng documentation natin. Nakausap niyo na ba yung abogado na willing tumulong sa atin? Hindi na siya sumasagot sa mga ipinapadala kong sulat. May iba pa ba tayong magagawa? Kung kailan talaga perfecto na ang plano natin, humanap na lang kayo ng abogado na may professional fee. Si Ma'am Gerona na raw ang bahala. May kilala akong abogado.
pinsan ko. Sinubukan kong kontakin. Nga pala, nakausap ko na si alias Luwalhati. Dati namin siyang leader. Umalis lang siya para protektahan kami at hindi madawit sa nangyari sa kanya. Sino? Hindi ko alam na may dati ka palang samahan. Ikaw ang dati nilang pinuno. Oo, siya ang nauna sa'yo. Ang pinakamagaling naming pinuno. Halos ipahamak na niya ang buhay niya para sa amin. Noon kasi, mamarap siya sa korte laban sa mga Oropesa. Umatras lang ang main witness, kaya nag-dismiss din ang kaso. Sino nga ba yun? Esther Carillo. Ang nanay ni Luna, hindi ko alam to. Ang alam ko, humarap ka sa mga Oropesa noon, tatakbo pa lang ang tatay ni Nathaniel sa pagka-mayor at siya naman sa pagkakapitan. Pero hindi ang tungkol kay Esther. Hindi mo na dapat malaman yun. Bata ka pa nun. Ano bang maiintindihan mo? Saka parang nilagay na rin kita sa delikado kung sasabihin ko pa. Pero matanda na ako ngayon. May mga bagay pa pala na hindi ko alam tungkol sa'yo. Ibig sabihin, may galit ka kay Esther. Pinaghihinalaan namin nang pinatay siya. Sinasabi mo ba na pinatay ko ang ina ng kaibigan mo? Kapatid mo ako. Dugo at laman mo rin ako. Hindi ko magagawa yun. Hindi at porket kapatid kita, ay hindi ka na suspect. Kaya nga patas ang tingin ko sa lahat eh. Lalo sa kaibigan o sa pamilya. May mga information pa pala na hindi ko alam tungkol sa'yo. Ano pa kaya tinatago mo? Alam mo, bahala ka na. Ang laki na ng ulo mo. Ang yabang-yabang mo na. Di wala ka pang napapatunayan eh. Babaksak at sasayad ka rin sa lupa. Wala na akong pakialam kung ano pang mangyari sa'yo. Kahit mamatay ka pa. Mabuti naman, lumabas din ang tunay na kulay mo. Hindi ka kawalan sa samahan na to. Ano pinapanood nyo? Bumalik kayo sa mga gawain nyo. Helena! Asan ka na ba? Pakitali nga yung necktie ko. Ay sir, umalis po si Ma'am. Kani-kanina lang po. Putang ina! Lagi na lang wala kung kailan kailangan. Kahit nung campaign period ko, hindi man lang makapagbigay ng panahon para sa akin. Ay, wag. Ako na bahala rito. Maglinis ka na lang doon sa itaas. Alvi, anak. Yaya? Saan pala nagpunta si Helena? Nagpaalam ba siya sa'yo? Hindi po sir eh. Pero ang alam ko po, nag-dress siya gaya ng sinusuot nyo kapag aalis kayo. Sa simbahan. Nagbago na yung isip ko. Hindi muna ako aalis dito. Hindi dapat manalo si Nathaniel at baka marami siyang buhay na masira. Pero kung pipigilan mo siyang Helena, baka mapahamak ka. Mas maganda'y maghanap ka ng paraan na walang dadanak ng dugo. Sinasabi ko na nga ba eh. Yung asawa ko at yung respetadong pari ng bayan ng Toledo, parehas akong tinatarantado. Mali ka na, Daniel. Hindi tama ang iniisip mo. Ang tingin mo sa akin, tanga? Inutil ikaw yun. Lahat pwede mong i-request sa akin. Pero hindi ang agawin ng asawa ko. Lahat binigay ko sa'yo at sa putang inang simbahan na to. Daniel, naririnig ka ng Diyos. Ano naman? Bakit? Mahinis ka ba? Ano yung nakita ko kanina lang? At ikaw? Puta ka, bakit ka pumayag? Daniel, wag mong pagsalitaan. Ano yung braso ko? Tumigil ka na. Sinasabi ko sa'yo, Nathaniel Oropesa, nakakasakit ka na. Bakit? Hindi ba masakit yung ginawa niyo sa akin? Ano pa bang kulang sa akin, Helena? Lahat ginawa ko para mabigyan kayo ng magandang buhay. Para maipadala sa magandang paaralan yung anak natin. Tapos ano? Papatol ka kung kanay-kanino? Dito? Puta naman! Wala ka bang utak? Kapatid ko si Padre Antonio. Nakakatanda ang kapatid. Ano, masaya ka na? Siya yung kapatid kong hindi ko binabanggit sa'yo. Bakit? Ikaw lang ba ang dahilan kung bakit ka nandyan sa posisyon mo? Pues ako rin. Nilapit kita sa mga pare at ginamit ko ang simbahan para sa'yo. Niloloko mo na naman ako eh. Napakataas ng tingin ko sa'yo noon. Ngayon hindi na. Napakalandi mo.
Totoo ang sinabi niya na Daniel. Ang ama ko ang nagpadala sa kanya mula sa Canada para i-arrange marriage siya sa'yo noon. Hindi ko naman gusto to eh. At lalong hindi ko gusto na ginagamit ka. Pero kailangan ng simbahan at ng mga tao ang tulong na kaya mong ibigay. Talagang kapatid ka niya. Kumbinsido na ako. Pero itong tatandaan nyo, hindi na kayo makakabalik sa buhay namin at sa bayan na to. Umalis na kayo habang maaga pa. Bakit? Ipapatay mo kami? Gaya niyo, ng mga taong mahalaga sa'yo? Nagmistulang kang bulag sa mga nagsakripisyo ng buhay para sa ambisyon mo. Magaling ka masyado. Hindi ko man may pagdadamot sa'yo ang buhay mo. May pagdadamot ko naman lahat ng meron ako. Go ahead. I'm divorcing you. Magpakasaya ka. Kumusta ka, Elena? Nasaktan ka ba? Huwag mo ako intindihin. Intindihin mo yung sarili mo. Nakalaya na ako sa pagiging oropesa. Hindi na ako natatakot na interview ng buhay ko. May pagkakakilanlan na ako sa sarili ko at hindi na ako anino ng asawa ko. Siguraduhin wala na tayo makakalimutan. Kung hindi tayo matutulog para maghanda, walang magpapahinga. Bukas na ang butuhan. Pero tatandaan din natin na ito na ang huling pagsasama natin. At posibilidad na natapalan ng salapi ang nakala natin paprotekta sa atin. Hindi ko hahayaan na mangyari yun. Kung ito man ang huli nating misyon, nais ko lang magpasalamat sa inyo na sinamahan niyo ako hanggang sa huli. Hindi matatapos ang pagkamit natin sa hustisya hanggang sa kabilang buhay. Hindi ko hayaan na mawala ka. Ikaw na lang yung pamilya ko. Ate, I'm sorry. Bakit kayo nandito? Traitor ka! Talagang dinala mo pa yung kalaban natin dito, Luna. Pwede ko malma ka muna. Andito ako para tumulong, hindi para makipagtalo. Ako ang magagamit mo para mapalabat ang dad ko. Aminado ako at alam ko na ang dami niya ng maling ginagawa. Ilaloko mo ba ako? Hindi porke aminado ka, nakatulong ka na sa amin. Kung hindi ka marunong tumindig para sa sarili mo, parti ka ng problema. Huwag mo akong paikutin. Kilala na kita. Kung ayaw mo makinig, edi wag. Kakailanganin mo rin ang tulong ko. At sa panahon na yun, hindi na kita tutulungan. Halika na, Lola. Wala kang pag-asa ang kaibigan mo. Hindi. Dito ako. Magkaibigan mo talaga tayo? Iiwan mo ako? Kahit ang tinutulak ka ni Melanie? Hindi ko gustong mamili sa inyo. Pero mahalaga ang hustisya ko para sa nanay ko. Sana maintindihan mo. Pinagpatuloy mo talaga pananatili mo rito. Umalis ka na rin. Sumama ka na sa kaibigan mo. Sigurado ako, pag sikat ng araw, patay na kaming lahat rito dahil sa pagtuturo mo. Hindi! Hindi ko kayo gustong ipahamak. Totoo ang intensyon ni Beth. At alam ko pwede kayong hindi makaligtas. Kapag tingulangan nila kayo. Huwag mong awayin si Luna. Kaibigan mo siya. Kakampi natin siya. Huwag mo siyang iwan mag-isa. Baka hindi totoong kaibigan yung hinahanap mo sa akin, no? Maybe, in the first place, kakampi ka ng mga Oropesa. Anong sinasabi mo? Huwag na tayong tanga-tangahan. Naging interesado ka lang naman sa pagkamatay ng nanay mo na magsalita ako. Nakakapagtaka, di ba? Baka ikaw lang namin kagagawan yan. Huwag ang nanay ko! Wag, Luna! Maguras dili ka! Wala na akong pag-asa. Kayo ang gumula sa buhay ko at nagpasok sa akin dito. Akala ko kaibigan at pamilya ko kayo. Kinamit niyo lang ako. At ngayon nakuha niyo ng gusto niyo. Iiwan niyo ako na parang tutang inabanda na sa kalye. Luna! Hindi! Kung gusto mo, di ba? Ang may dadalak na dugo. Tayo na magkakampi ang magpapatayan. Hindi. Hindi ako to. Hindi ako ganito. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Hindi to ang gusto ng nanay ko para sa akin. Luna,
Tawarin mo ako. Malaki ang pagkakasala ko sa'yo. Alam kong hindi mo ako kaya saktan. Ngayon rin ang sarili mong ina. Saan galing, Kibeng? Gabi na. Wala ka talagang pinagkaiba kay Helena. Uuwi lang kung kailan nyo gusto. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri din ako sa'yo. Sagutin mo ang tanong ko, saan ka nanggaling? Hindi mo na dapat malaman, Dad. Tara na po. Lasing ka na. Iakyat ako kita. Di ka naman ganyan dati. Dami, Dad. Ini-acknowledge ako. Iiwan na ako ng iyong ina. Ginamit niya lang ako. Sa bagay, sino bang hindi iiwan ng asawa? Kung ganyang dugo yung dumadali sa kanya. Ang dugong sinasabi mong init ay dumadalo rin sa'yo. Ama mo ako at anak lang kita. Anak? Anak ba yung matatawag ba sa sinasaktan mo ngayon? Para akong asong nasunod ang sunod sa'yo! Pero sarili mo lang kung iniisip mo. Ang sama-sama mo! Makasarili ka! Huwag mo akong sagarin, Ibet. Hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Bakit? Ipamamatay mo rin ako? Tulad ang pagpapamatay mo sa tao sa Toledo? Siguro ya, tama si Melanie. Magbumatay ka ako pa. Kasi, miski anak mo, ipapamatay mo! Lumayas ka sa pamamahay ko! Layas! Talagang lalayas ako. Hindi ko na masigmuri ang kasamaan mo at pagsunod-sunod sa inyo. Itong tatandaan mo, Mr. Oropesa, ito na ang pagpagsak mo. Ako na magdidison sa sarili ko. Isa ka pa! Hindi mo na ako namamanipula. Lalayo na ako! Lalayo na ako sa inyo! Ang pinagsasabi mo, anak, hindi kita maintindihan. Your husband is crazy. Sira ng ulo niya! Hindi ko alam kung anong rason mo sa pagsira ng pamilyang ito. Pero this is too much. Kinakahiya ako kayong dalawa! Ano ba problema mo? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Iniwan mo na si Dad. Naglalasing siya doon. Nakikita mo to? Sinaktan niya ako. I don't know what happened to both of you. Ayoko na kayong makasama sa pamamahay na to. Gusto ko na lang maging isang mahirap kaysa mga sasamang tao ang kasama ko. Sumama ka sa akin, okay? Iwan natin yung tatay mo. Hayaan mo ako magpakananay sa'yo. I am so sorry for everything. Hindi na. Hindi ko kayang makitang rason ng pagkasira ng buhay ko. Respect my decision. Ibet? Ibet? Yaya, kape nga rito. What a pleasant surprise, my ex-wife. At talagang pinagsisilbihan mo pa rin ako. Well, I'm here to say goodbye. Huling beses ko naging sa mga paggawa ng work release ko. Or should I say, ex-wife? Enjoy your dream. Bakit hindi mo na ito ang uminom? Hindi yan ang tipo ko sa kape. I like it black. Ikaw ba? Alam mo ba yung mga gusto ko? Yan na naman papunta ang usapan nating dalawa. Kaya ba, ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para makuha ang gusto mo? Ha? You can't beat me at my own game, Helena. Binigyan kita ng magandang buhay at ng mga anak. Tapos ano, itong igaganti mo sa akin? Ituloy mo. Binigyan po ako ng mga anak. Pero naging biktima rin sa mga katatabuhan mo. Ikaw ang pumatay kay Harvey. Ikaw!
Santo, siguraduhin mong puno ng balang yung mga rifle na pinadala ko sa inyo ha. Oo, sigurado to. Bata, matanda, babae, lahat pagbabarilin nyo. Paano yan, boss? Maraming sibilyan dito. Pag tumawag ako ulit, sabihin mong huminto sila sa pagbaril. Papalabas natin na ako yung matapang na humarap sa kanila. Sige, boss. Copy. Bahala. Siguraduhin mong pulido ang plano. No, Esther, no. Nathaniel? Ang gagawa mo dito? Ka na maraming tanong. Sumama ka na sa akin. Harvey, anak. Nathaniel, bakit hirit ka lang? Bakit? May nangyari ba habang wala ako? Surprise sana tayo ng anak natin. Uuwi siya galing France. Ang huling balita ko sa kanya, dumaan siya sa lugar kung saan may massacre. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko. Nathaniel. Huwag kang mag-alala, Helena. Kilala nila si Harvey, hindi nila gagalawin yun. Oh, Monsanto, bakit? Boss! Boss! Kasi, Ma'am Helena, hello po, boss! Kasi di ba yung sa patayan? Di ba inaakot nila yung patay? Pinanood ko kasi parang may familiar kasi silang inaakot eh. Ngayon ba uuwi si Harvey? Di ba hindi naman ngayon yun? Nathaniel, yung anak natin. Nathaniel, sabi mo ligtas siya. Sabi mo ligtas siya, pati yung anak natin. Tulong! Tulungan nyo kami! Helena, ang tagal-tagal na nun. Hindi ko sinasadya at hindi ko iniisip na madadamay ang anak natin. Alam kong hindi niya na ako mapapatawad. Hindi ka man niya mapapatawad, pero matagal ko na nabigay ang hustisya para sa kanya. Matagal ko na napagtagumpayan ang laro mo, Nathaniel. Anong ibig kong sabihin? Nay, babalik din po ako agad para makapagpananghalian tayo. Sige na, dadalian ko rin ng labada ko. Ano ba yan? Sorry po. Sino ka sa buhay ng asawa? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Magkaibigan na kami. Lagi niya nakapit tinutulungan ng anak ko at nililigtas. Sinungaling ka? Ha? Solotera? Elena, ano ba? Ayoko, ano ba? Malis ka dito. Ano ba? Yan, dahil sa'yo namatay mo. Ano ba? Wala ko hiya. Dahil sa'yo. Ha? Nagawa mo ang lahat ng yun dahil sa akin? Para sa mga anak natin? Hindi ako karapat dapat sa pagpapatawad mo, pero... Sir, may pumapasok! Kayo po ba si Mr. Nathaniel Oropesa? Inaaresto po namin kayo sa salang Anti-Graft and Corruption Act, manslaughter and bribery. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatan din kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay ipagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Wait. I call my lawyer. Sama niyo na rin ako. Hindi ko kayang matulog at binabangungot sa gabi kapag naaalala ko ng mga kasalanan ko. Officer, Sa pagpatay ko kay Esther. Officer, hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi niya lang matanggap ang ginawa niya. Umalis ka na! Requesting for backup 25th Rai Street, Barangay Daganan. Sandali. Gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat sa lahat ng naitulong nyo. Aminado ako, hindi naging maganda pakikitungo ko nitong mga nakaraan. No explanation. I'm sorry. Sandali! Huwag muna kayo umalis. May maganda akong balita. Nakulong na si Nathaniel Oropesa at ang asawa niya. Pati si Father Antonio nakulong na rin. Nalaman ko na rin pagkakilala ng pumatay sa nanay ko, si Helena Oropesa. I'm sorry, Luna. Na-justisya na rin ang nanay mo. Hindi pa sila nasistensyahan, pero alam ko guilty silang tatlo.
Si Yvette, sinuplong niya ang mga magulang niya. May mga voicemail siya ng illegal ng usapan ng tatay niya at mga kasamahan nito. Umamin na rin si Helena sa pagpatay sa nanay ko. Si Beth, bakit niya gagawin niya sa sarili niyang mga magulang? Naisip niya rin kasi mas gusto niya mabuhay na totoo at wala tinatago sa sarili niya. Hindi na siya nagpakita pagkatapos ng huli namin pag-uusap. Pupunta na raw siya ng ibang lugar. Pero ako rin, na-realize ko na totoo talaga ang pagkakaibigan namin. Sana magkita-kita pa tayo ulit. Kat, hindi yung posible yan, Luna. Malayo pa ang ating tatahakin. Helena Oropesa, you have been found guilty of murder and I sentence you of reclusion perpetua. Antonio Ocampo, you have been found guilty of bribery, hereby sentence of reclusion temporal. As for Nathaniel Oropesa, you have been found guilty for bribery. You are sentenced of imprisonment for 7 years and 6 months. This court is adjourned. Pagpang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo sa kung ano lamang ang Hello? Melanie, napatawag ka? Uy, tapos na ba yung libro mo? Add to cart ko yan ha. Hindi pa eh. Naghahanap pa ako ng inspiration na layout. Ikaw, ano pinagkakabalahan mo? Maliban sa sarili ninyong laundry shop. Naku, pantay-pantay lang naman ang duty ko ron. Tawag ko ang free time eh. Alam mo, gusto ko gumawa ng nobela tulad ng sa'yo. Pero gusto ko yung mga serial killer tsaka detective. Pwede naman. Ikaw pa, magaling ka rin maghabi ng mga salita. Sino naman ang inspirasyon mo sa pagtahak sa ganyang genre? makita Yung nanay ko. iangat ang mukha upang maslayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka na. Hi Nay, tinisikan na kita. Alam ko masaya ka na dahil nakamit ko na yung stisya para sa'yo. Gabayan mo ako ha. Alam mo bang mag-business na ako? Makakatulong na rin ako sa mga tao. Lahat ang kikitain ko doon. Tulong ko sa mga tao ulit ko noon. Nakapuspalad, hindi naabiat nila. Kada langhap sa hangin, pansin ko na lagi na lang usok. Walang malinis. Hi Luna, nakita kong email mo through your face. Kamusta ka na? I hope naalala mo pa rin ako. It's a throwaway email account. Hindi pa rin kasi ako handang magpakita at makipag-usap eh. Still rebuilding my life. I hope you're doing fine. Pati si Melanie, friends pa rin kayo, di ba? I'm glad that your friendship lasted until now. I'm here in Paris. Nagsimula ako sa baba pagdating ko rito. Pero masaya. Ang dami ko nakilala. May naging pamilya rin ako rito. What I learned from experience is always stand for what is right. Mabuti at naging instrumento kayo para matutuhan ko ang tama. I redeem myself. Someday, Luna, our paths will cross. Goodbye. Paroroonan kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Wait, tara, tignan natin. Ako na naman siya. Kaya ba yan? Wala talagang pinagkatanda yung tao na yan. Hindi na natuto. Nangungurakot na naman siya. Tignan mo yung pagmumukha niyo. Nakakasira ng araw. Hindi na dapat tumatakbo mo mga record na yan. Kaya nga, iba po ba? Iba pa nga yan. Pangit naman yan. Mga kamay ay puno ng butil ng bigas. Silang bumubuhay sa mga taong nangangahas na sabihin wala silang pake sa dahas na dinadanas ng mga pumipitas ng kung anong sa kinakain mo ay may dugong dumanak. Wala ka pa rin bang balak na baguhin ang pagtingin sa